Ako si Hiroshi Tanaka, isang vlogger mula sa Japan. At ngayon, nakatayo ako sa gitna ng Ninoy Aquino International Airport sa Manila. Ang paligid ay puno ng ingay trolley na umuugong. Mga tao na nagkukwentuhan. At mga pamilyang nagyayakapan na parang matagal na hindi nagkita. Pero ang higit na nakakuha ng pansin ko ay ang mga bag at kahon na dala ng mga buhi. Puno ng mga pasalubong. Mga makukulay na plastic bag. Karton na puno ng tsokolate. Damit. At kung ano-ano pa. Para sa akin. Isang minimalist. Parang bundok ng basura ang mga ito. Bakit kailangang magdala ng ganito karaming bagay para lang mapasaya ang iba? Naramdaman ko ang pagod sa katawan ko habang hinintay ko si Maria. Ang kaibigan kong Buffy na nagtatrabaho bilang nurse sa Dubai. Dumating ako dito sa Manila dahil sa kanya. Siya ang nag-imbita sa akin para mag-shoot ng video tungkol sa kultura ng Pilipinas. Pero sa totoo lang, hindi ko inaasahan na mag-enjoy ako. Sa isip ko, ang Pilipinas ay maingay, magulo, at malayo sa maayos na pamumuhay na hinintay ko. Pero kailangan ko ng bagong content para sa YouTube channel ko. Kaya heto ako. May kamera sa kamay. Handang i-capture ang kaguluhan. Habang nakatayo ako sa arrivals area, napansin ko ang isang lalaki na may dalang malaking kahon ng tsokolete. Umiti siya sa isang batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. Sumisigaw ng itatay. Yakap-yakap niya ang kahon na parang kayamanan ito. Napailing ako. Sa Japan, hindi kami ganito. Sa amin, ang pagbibigay ng regalo ay maingat. Minimal. At may layunin. Pero dito, parang lahat ay sobra-sobra. Kumuha ako ng kamera at nagsimulang mag-record. Kumusta? Mga kaibigan. Sabi ko sa lens. Ako si Hiroshi. Ang inyong minimalist vlogger. Ngayon, nasa Manila ako. At tingnan ninyo ang mga pasalubong na ito. Mga bagay na hindi naman kailangan. Pero bakit ba nila dinadala ito pa uwi? Para saan? Para magpakitang gilas? Naramdaman ko ang bahagyang inis sa tono ko. Pero hinayaan ko ito. Gusto kong maging totoo sa video ko. Maya-maya, lumabas si Maria mula sa gate. Nakangiti siya. Pero halatang pagod mula sa mahabang flight. Sa likod niya, may dalawang malaking maleta at isang backpack na puno ng gamit. Hiroshi. Sigaw niya. Kumaway sa akin. Lumapit ako. Pero napansin ko agad ang mga bag niya. Maria. Bakit ang dami mong dala? Tanong ko. Hindi ko napigilan ang pag-ismid. Pasalubong. Sagot niya na parang normal lang. Para sa pamilya ko sa Batangas. Alam mo naman, hindi kompleto ang uwi ko kung walang ganito. Napailing ako ulit. Pero bakit kailangan? Hindi ba't sayang ang pera at espasyo? Umiti lang si Maria. Pero may kakaibang lalim sa mga mata niya. Hiroshi. Pagdating natin sa probinsya, maiintindihan mo rin. Hindi ako kumbinsido. Pero sumakay na kami sa taxi papuntang hotel ko sa Manila. Habang nasa daan, napansin ko ang kaguluhan sa paligid ng jeepney na puno ng pasahero. Mga tindera sa Divisoria na sumisigaw ng ibili na. Bili na. At ang init na parang hinuhugot ang enerhiya ko. Sa isip ko, tama ang una kong impresyon, ang Pilipinas ay magulo. Masyadong masigla. Masyadong hindi organisado. Pero may isang bahagi ng utak ko na nagtataka. Bakit ba ang mga tao rito ay parang laging masaya kahit ganito ang paligid? Sa hotel, nag-usap kami ni Maria tungkol sa plano. Bukas, sasama ka sa akin pa uwi sa Batangas. Sabi niya, gusto kong ipakita sa'yo ang tunay na Pilipinas. Hindi lang ang Manila.
Batangas? Tanong ko. Medyo nag-aalangan. Ano bang meron doon? Ang pamilya ko. Ang buhay namin. At ang pasalubong na ito. Sabi niya. Tinapik ang maleta niya. Hindi mo ba gustong i-film ang isang bagay na tunay na Pilipino para sa channel mo? Sumang-ayon ako. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko na ang susunod na video ko. Ang pamagat, Leves pasalubong is a waste of time and money. Gusto kong patunayan na ang kultura ng pagbibigay ng regalo rito ay labis at hindi praktikal. Pero habang tinitingnan ko ang ngiti ni Maria, may maliit na bahagi ng puso ko na nagsimulang magtanong, paano kung mali ako? Bumalik ako sa kwarto ko. Inayos ang kamera. At nag-record ng isa pang clip. Day 1 sa Pilipinas. Sabi ko. Ang unang impresyon ko. Maingay. Mainit. Magulo. Pero may isang bagay na gusto kong alamin. Bakit ang mga Pilipino ay handang magdala ng napakaraming gamit para lang sa pasalubong? Ano ang punto nito? Kinabukasan. Maaga kaming umalis ni Maria papuntang Batangas. Habang nasa bus, tinitingnan ko ang mga maleta niya. Maria, ilang pamilya ang bubusugin ng mga yan? Tanong ko. Medyo nang aasar. Hindi naman tungkol sa dami. Hiroshi. Sagot niya. Tungkol ito sa pagpapakita ng pagmamahal. Pagmamahal? Napailing ako. Sa Japan, hindi kami nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga bagay. Sa amin, ang pagmamahal ay nasa katahimikan. Sa respeto. Sa pagiging maayos. Pero dito, parang lahat ay malaki. Makulay. At puno ng drama. Habang papalapit kami sa Batangas, napansin ko ang pagbabago ng tanawin. Ang mga matataas na gusali ng Manila ay napalitan ng mga bukirin. Puno ng niyog. At mga bahay na yari sa kawayan. May kakaibang katahimikan dito. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangang magdala si Maria ng napakaraming pasalubong. Nang makarating kami sa terminal ng bus, may isang grupo ng mga bata ang tumakbo palapit kay Maria. At Maria. Sigaw nila. Nagyakapan. Isa-isa niyang binigyan ang mga bata ng maliliit na laruan mula sa kanyang bag. Nakangiti sila. Puno ng saya. Pero ako, hindi ko maiwasang isipin na ang mga laruang ito ay magiging basura rin balang araw. Hiroshi. Halika. Sabi ni Maria. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Sumunod ako. Pero sa isip ko, naghahanda na ako para sa susunod na bahagi ng video ko. Gusto kong i-capture ang lahat ng ito ang kaguluhan. Ang mga pasalubong. Ang mga bagay na sa tingin ko ay hindi kailangan. Pero habang naglalakad kami patungo sa bahay ng pamilya ni Maria, may isang bagay na nagsimulang magbago sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag. Pero ang mga ngiti ng mga bata, ang init ng pagtanggap kay Maria, parang may maliit na bitak sa pader ng mga paniniwala ko. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng pamilya ni Maria sa isang maliit na baryo sa Batangas, napansin ko ang paligid. Ang mga bahay ay yari sa kawayan at nipa. Tinutubuan ng mga halaman na parang natural na dekorasyon. May mga manok na tumatakbo sa paligid. At ang hangin ay amoy ng bagong gupit na damo at uling mula sa mga lutuan sa labas. Hindi ito katulad ng Tokyo, kung saan ang lahat ay maayos, malinis, at tahimik. Dito, parang may sariling ritmo ang buhay magulo. Pero buhay na buhay. Si Maria ay patuloy na nakangiti. Hinintay ang mga tanong ko. Hiroshi, ano ang tingin mo sa lugar natin? Tanong niya habang dala ang mga maleta niya. Maganda. Sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi pa rin ako kumbinsido. Ang mga bahay ay simple.
Pero ang mga pasalubong na dala ni Maria ay parang hindi bagay dito. Sa isip ko, bakit kailangang magdala ng mga bagay mula sa Dubai para sa mga taong mukhang kontento na sa simpleng buhay? Nang makarating kami sa bahay ng pamilya ni Maria, isang tipikal na bahay kubo, sinalubong kami ng kanyang mga kamag-anak. Ang nanay niya, si Tita Rosa, ay isang babaeng may malalim na ngiti at mga mata na puno ng init. Ang mga kapatid ni Maria, sina Carlo at Ana, ay tumakbo palapit. At may mga batang pinsan na sumisigaw ng Ki Ate Maria. Ang ingay ay halos nakakabingi. Pero ang saya sa kanilang mga mukha ay hindi maipagkakaila. Hiroshi, pasok ka, sabi ni Tita Rosa. Hinila ako papasok. Nahihiya ako. Pero wala akong magawa kundi sumunod. Sa loob ng bahay, may mahabang mesa na puno ng pagkain-adobo, sinigang, at isang malaking plato ng pansit. Ang amoy ay nakakagutom. Pero ang unang naisip ko ay kung paano nila naayos ang ganitong handaan sa maikling panahon. Maria, ikaw ang nagdala ng lahat ng ito. Tanong ko. Tinuro ang pagkain. Hindi. Hiroshi. Sagot niya. Natatawa. Ang komunidad natin. Nag-ambagan. Kapag may umuuwi mula sa abroad. Parang piyesta dito. Bayanihan. Alam mo ba yun? Narinig ko na ang salitang ibayanihan dati. Pero hindi ko lubos na naintindihan. Sa Japan, kami ay tumutulong sa isa't isa. Pero hindi ito parang isang malaking pamilya na nagkakasama para sa isang simpleng pag-uwi. Umupo kami sa mesa. At habang kumakain, nagsimulang magkwento si Maria tungkol sa buhay niya sa Dubai. 5 taon akong nagtatrabaho doon bilang nurse. Sabi niya, hindi madali. Araw-araw. Iniisip ko ang pamilya ko dito. Ang pasalubong, hindi lang regalo yun. Ito ang paraan ko para sabihing hindi ko sila kailanman nakalimutan. Nakinig ako. Pero sa loob-loob ko, hindi pa rin ako kumbinsido. Pero Maria, hindi ba't mas praktikal na magpadala ng pera? Bakit kailangang magdala ng mga gamit na magiging basura rin naman? Napatingin sa akin si Maria. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang lungkot sa mga mata niya. Hiroshi, hindi mo pa naiintindihan. Ang pasalubong ay hindi tungkol sa halaga ng bagay. Tungkol ito sa alaala. Sa pagmamahal. Hindi ako sumagot. Pero naramdaman ko ang kakaibang bigat sa dibdib ko. Sa Tokyo, ang buhay ko ay maayos walang kalat. Walang labis. Pero habang tinitingnan ko ang pamilya ni Maria, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga kwento, nagtaka ako, bakit wala akong ganoong pakiramdam sa bahay ko? Kinabukasan, nagpasya akong maglibot sa baryo kasama ang kamera ko. Gusto kong i-capture ang tunay na Pilipinas para sa video ko. Pero sa totoo lang, gusto ko ring patunayan na tama ang paniniwala ko tungkol sa pasalubong. Habang naglalakad, nakita ko ang mga bata na naglalaro sa labas. Hawak ang mga laro ang ibinigay ni Maria. Ang isa sa kanila, isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Ben, lumapit sa akin. Kuya Hiroshi, gusto mo bang makita ang aming bahay? Tanong niya. Nakangiti. Nagulat ako. Sa Japan, hindi basta-basta inaanyayahan ang mga estranghero sa bahay. Pero sumunod ako kay Ben. At dinala niya ako sa isang maliit na bahay kubo. Sa loob, ipinakita niya ang isang laruang kotse na ibinigay ni Maria. Ito ang pasalubong ni Ate Maria sa akin. Sabi niya, puno ng pagmamalaki. Kapag nakikita ko ito, naaalala ko na iniisip niya ako kahit malayo siya. Naramdaman ko ang bahagyang kirot sa puso ko.
Pero agad kong hinintay ang sarili ko, hindi ba't iyon ang punto ng minimalism? Na hindi natin kailangan ng mga bagay para maging masaya? Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang maliit na salu-salo sa baryo. May mga kumakanta ng karaoke, mga tumatawa, at mga nagkukwentuhan. Si Maria ay abala sa pagbibigay ng mga pasalubong sa mga kapitbahay at tsokolete, sabon, at kahit mga damit. Napansin ko na bawat regalo ay sinasamahan ng yakap at ngiti. Hiroshi, bakit hindi ka sumasali? Tanong ni Maria. Hawak ang isang plato ng lechon. Hindi ko alam. Sagot ko. Medyo nahihiya. Hindi ako sanay sa ganitong kasiyahan. Ngumiti siya. Hayaan mo. Matututo ka rin. Halika. Sumali ka sa amin. Sumali ako. Pero habang kumakain at nakikinig sa mga kwento ng mga tao, hindi ko maiwasang mag-isip. Ang mga pasalubong na ito, ang mga bagay na tinuturing ko bilang basura, ay may malalim na kahulugan para sa kanila. Pero bakit? Bakit ang isang simpleng laruan o kahon ng tsokolete ay nagdudulot ng ganoong saya? Bago matulog, nag-record ako ng isa pang clip para sa channel ko. Day 2 sa Batangas. Sabi ko sa kamera. Hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang pasalubong. Pero may isang bagay dito na hindi ko maipaliwanag. Ang mga tao rito, parang hindi nila kailangan ng maraming bagay para maging masaya. Pero bakit kailangan pa rin ang pasalubong? Habang inilalagay ko ang kamera, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, nagtaka ako kung tama ba ang lahat ng paniniwala ko. Ang minimalism ay naging gabay ko sa buhay. Pero dito sa baryo, parang may kulang sa akin. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga gawain sa baryo. Tinulungan ko si Maria na mamigay ng mga pasalubong sa iba pang mga kapitbahay. May isang matandang babae, si Aling Luz, na nakatanggap ng isang maliit na botelya ng pabango. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag. At sinabi niya kay Maria, "Salamat, anak. Naalala mo pa rin ang paborito ko." Naramdaman ko ang isa pang bitak sa pader ng aking mga paniniwala. Pero hindi pa rin ako handa na aminin ito. Sa isip ko, kailangan ko ng mas maraming ebidensya para patunayang mali ang pananaw ko. Kinabukasan, nagpasya kaming umalis ni Maria patungo sa isang mas malayong bahagi ng baryo upang dalawin ang iba pang mga kamag-anak niya. Ang araw ay mainit, at ang mga kalsada ay makitid. Puno ng putik mula sa ulan kagabi. Si Maria ay may dalang dalawang malaking bag ng pasalubong. At ako, kahit ayaw ko, ay tumulong na magdala ng isa. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga tanawin, mga bukirin ng palay na umaalon sa hangin. Mga bata na naglalaro ng sipa. At mga matatanda na nakaupo sa ilalim ng mga puno ng niyog. Nagkukwentuhan. May kakaibang kapayapaan dito. Pero hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Maria, sigurado ka bang kailangan nating dalhin ang lahat ng ito? Tanong ko. Hinintay ang bigat ng bag sa balikat ko. Hindi ba't mas madali kung magpadala ka na lang ng pera sa kanila? Ngumiti si Maria. Pero may bahagyang pagkabigo sa mga mata niya. Hiroshi, hindi mo pa rin gets? No. Ang pasalubong ay hindi lang tungkol sa bagay. Ito ang paraan natin para sabihing mahal natin ang isa't isa. Kahit malayo kami. Hindi ako sumagot. Sa totoo lang, naiinis ako. Sa Japan, ang pagpapakita ng pagmamahal ay hindi kailangang ganito, hindi kailangang magdala ng mga bagay na magiging kalat lang. Pero habang naglalakad kami, napansin ko ang mga ngiti ng mga tao sa paligid. Parang alam na nila na may dala kaming mga regalo. At ang mga mata nila ay puno ng pag-asa. Bigla, habang nasa kalagitnaan kami ng isang makitid na kalsada,
Tumigil ang tricycle na sinasakyan natin. Ang driver, isang lalaking may edad na nagngangalang Mang Tony, ay bumaba at sinuri ang makina. Pasensya na, sir. Sabi niya sa akin. Mukhang nasira ang gulong natin. Naramdaman ko ang pagkabahala. Nasa gitna kami ng wala. Walang ibang sasakyan sa paligid. At ang init ay parang sinusunog ang balat ko. Maria. Ano na? Tanong ko. Halatang naiinip. Kalmahan lang. Hiroshi. Sagot niya. Nakangiti pa rin. May solusyon ito. Bago pa ako makapagreklamo. Isang grupo ng mga lalaki mula sa malapit na baryo ang lumapit. Walang tanong. Walang bayad. Tinulungan nila si Mang Tony na ayusin ang tricycle. Ang isa sa kanila, isang binata na nagngangalang Jomar, ay nagdala pa ng mga tools mula sa bahay niya. Sa loob ng 30 minuto, naayos na ang tricycle. At handa na kaming umalis. Salamat, mga kuya, sabi ni Maria. At mula sa bag niya, kinuha niya ang isang pakete ng tsokolate at ibinigay sa grupo. Pasalubong mula Dubai. Natawa ang mga lalaki. At tinanggap ang tsokolate na parang kayamanan. Pero ako, nainis ako. Maria, bakit mo binigyan sila? Tumulong sila ng libre. Tapos binayaran mo pa ng tsokolate. Hiroshi. Sagot niya. Hindi ito bayad. Ito ay pasasalamat. Sa amin, ang pagbibigay ng pasalubong ay paraan para magpasalamat. Para ipakita na pinahahalagahan natin ang tulong nila. Hindi ko na pinilit pang magtanong. Pero sa isip ko, hindi pa rin ako sang-ayon. Para sa akin, ang tsokolate na iyon ay isa pang bagay na magiging basura. Nang makarating kami sa bahay ng pinsan ni Maria, sinalubong kami ng mas maraming tao. Ang mga bata ay tumakbo palapit. At ang mga matatanda ay nagbigay ng mainit na yakap kay Maria. Muli, binuksan ni Maria ang mga bag ng pasalubong. May mga laruan para sa mga bata. Sabon at lotion para sa mga matatanda. At kahit isang pares ng sapatos para sa isang tito na matagal nang walang bago. Habang pinapanood ko ang eksena, naramdaman ko ang kakaibang damdamin. Ang mga ngiti ng mga tao ay totoo. Puno ng saya. Pero bakit? Bakit ang isang simpleng sabon o laruan ay nagdudulot ng ganoong kasiyahan? Sa Japan, ang mga ganitong bagay ay hindi gaanong mahalaga. Pero dito, parang bawat pasalubong ay may kwento. May kahulugan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng isang maliit na salu-salo sa bahay ng pinsan ni Maria. Ang mga kapitbahay ay nagdala ng pagkaing kare-kare, lumpia, at isang malaking mangkok ng halo-halo. Ang musika mula sa isang lumang karaoke machine ay umalinggaw sa buong baryo. Habang kumakain, tinanong ako ni Maria, Hiroshi, ano ang iniisip mo? Hindi ba masaya ang ganitong buhay? Masaya. Sagot ko. Pero sa totoo lang, nalilito ako. Pero Maria, hindi ko pa rin gets. Bakit kailangang magdala ng pasalubong? Hindi ba't mas mahalaga ang presensya mo kaysa sa mga bagay na yan? Ngumiti si Maria. Pero hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinintay niya akong magpatuloy sa pagkain. Maya-maya, lumapit ang isang batang babae. Mga 7 taong gulang. At nagbigay sa akin ng isang maliit na pulseras na gawa sa mga hinabing sinulid. Kuya Hiroshi, pasalubong ko ito sa'yo. Sabi niya. Nakangiti. Nagulat ako. Para sa akin. Tanong ko. Hindi makapaniwala. Kasi kaibigan ka ni Ate Maria. Sagot niya. At tumakbo pabalik sa mga kaibigan niya.
Tinitigan ko ang pulseras sa kamay ko. Simple lang ito. Gawa sa mga sinulid na makulay. Pero may kakaibang bigat ito sa puso ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, parang tinanggap ako ng baryong ito bilang bahagi ng pamilya nila. Bago matulog, nag-record ako ng isa pang clip para sa channel ko. Day 3 sa Batangas. Sabi ko sa camera, hindi ko inaasahan ang mga nangyayari dito. Ang mga tao, ang kanilang init, ang kanilang mga ngiti, at ang pasalubong na ito. Sabi ko, itinaas ang pulseras. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may mas malalim na kahulugan ito kaysa sa inaakala ko. Habang inilalagay ko ang kamera, naramdaman ko ang kakaibang kaguluhan sa loob ko. Ang minimalism ang naging gabay ko sa buhay. Pero dito, parang may isang bagay na hinintay ko na hindi ko pa natutuklasan. Ang pulsera sa kamay ko ay parang isang paalala, hindi ko pa lubos na naiintindihan ang pasalubong. Pero anti-anti, nagsisimula akong magtanong kung mali ba ang lahat ng paniniwala ko. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga manok at ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa kusina ng pamilya ni Maria. Ang baryo ay buhay na buhay kahit maaga pa mga bata na tumatakbo. Mga matatanda na nagwawalis sa harap ng bahay. At ang malayong tunog ng isang karaoke machine na tumutugtog ng isang lumang kanta. Habang umiinom ako ng kape kasama si Maria sa balkonahe ng bahay kubo. Tinanong ko siya, Maria, paano mo nagagawa ito? Ang magtrabaho sa Dubai. Malayo sa pamilya mo. Tapos magdadala ka pa ng ganitong daming pasalubong. Tumitig siya sa malayo. Sa mga bukirin na natatakpan ng hamog. Hiroshi. Hindi madali. Sabi niya. Minsan, gusto ko na lang umuwi at manatili dito. Pero ang pamilya ko, sila ang dahilan kung bakit ako nagtitiyaga. Ang pasalubong, parang isang paraan para sabihing nandito pa rin ako para sa kanila. Kahit libu-libong milya ang layo ko. Nakinig ako. Pero sa loob-loob ko, nag-aalala pa rin ako. Sa Japan, ang buhay ko ay tungkol sa pagiging simple, walang labis. Walang komplikasyon. Pero ang kwento ni Maria ay parang isang hamon sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Gusto kong magtanong pa. Pero biglang dumating ang kapatid ni Maria. Si Ana, na may dalang isang maliit na kahon. 8. Para kay Lola Nena ito. Di ba? Tanong ni Ana. Ipinapakita ang isang simpleng kahon ng biscuits. Ana. Sagot ni Maria. Ngumiti. Alam mo naman kung gaano niya kamahal ang mga yan. Napakunot ang noo ko. Biscuits. Para sa lola mo. Hindi ba't mas maganda kung bigyan mo siya ng isang bagay na mas mahalaga? Natawa si Maria. Hiroshi. Makikilala mo si Lola Nena mamaya. Maiintindihan mo. Pagkatapos ng almusal, nagpa siya kaming pumunta sa bahay ni Lola Nena. Ang lola ni Maria na nakatira sa dulo ng baryo. Habang naglalakad, napansin ko ang mga tao sa paligid, mga kapitbahay na kumakaway. Mga bata na naglalaro ng habulan. At ang mga simpleng bahay na puno ng buhay. May isang bagay sa baryong ito na nagpaparamdam sa akin ng kakaibang kalmado. Kahit na hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Nang makarating kami sa bahay ni Lola Nena. Isang maliit na bahay kubo na napapalibutan ng mga bulaklak. Sinalubong kami ng isang matandang babae na may ngiting parang ilaw sa dilim. Si Lola Nena ay maliit. May puting buhok. At mga mata na puno ng kwento. Maria. Anak. Sigaw niya. At nagyakapan sila ng mahigpit. Habang pinapanood ko ang eksena, naramdaman ko ang kakaibang init sa puso ko. Pero agad kong hinintay ang sarili ko, hindi ako dapat magpadala sa emosyon. Ang layunin ko rito ay para sa video ko.
para patunayang mali ang kultura ng pasalubong. Binuksan ni Maria ang kanyang bag at inilabas ang kahon ng biscuits. Lola, pasalubong ko po sa inyo. Sabi niya. Inabot ang kahon kay Lola Nena. Nagliwanag ang mga mata ni Lola Nena. Ang mga paborito ko. Sabi niya. At biglang naluha. Maria. Naalala mo pa rin ang mga ito. Noong bata pa ako. Ito ang kinakain natin kapag may okasyon. Pero ngayon, hindi ko na kaya pang bumili nito. Nagulat ako. Isang kahon ng biscuits. Iyon lang. Sa isip ko. Hindi ko maunawaan kung bakit ganoon kalaki ang epekto ng isang simpleng regalo. Pero habang tinitingnan ko ang mga luha ni Lola Nena, ang yakap niya kay Maria, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito tungkol sa halaga ng biskitsito ay tungkol sa alaala. Sa pagmamahal. Hiroshi, gusto mo bang magkwento si Lola? Tanong ni Maria. Napansin ang katahimikan ko. Tumango ako. Kahit nalilito pa rin. Umupo kami sa maliit na sala ni Lola Nena. At nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang kabataan. Tungkol sa mga panahon na ang mga simpleng bagay tulad ng biscuits ay simbolo ng mga masasayang araw. Habang nakikinig, naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. Ang bawat kwento ay parang isang piraso ng kasaysayan ng pamilya nila. At ang kahon ng biscuits ay hindi lang pagkain nito ay isang koneksyon sa nakaraan. Nang gabing iyon, bumalik kami sa bahay ng pamilya ni Maria. May isa pang salo-salo. At sa pagkakataong ito, mas maraming tao ang dumating. Ang mga kapitbahay ay nagdala ng kanilang sariling pagkain-tinola. Lumpiang Shanghai. At isang malaking mangkok ng buko salad. Ang musika ay mas malakas. At ang mga tao ay nagtatawanan. Kumakanta. At nagsasayaw. Si Maria ay abala sa pagbibigay ng mga pasalubong sa mga dumalo. May mga batang nakatanggap ng laruan. Mga matatanda na nakatanggap ng sabon at damit. Sa bawat regalo, may ngiti. May yakap. May pasasalamat. Pero ako, habang pinapanood ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang kakaibang kaguluhan sa loob ko. Bago matapos ang gabi, lumapit sa akin ang isang batang lalaki. Si Ben. Ang parehong bata na nagpakita sa akin ng laruang kotse niya. Kuya Hiroshi. Sabi niya. Inabot ang isang maliit na bagay na gawa sa kawayan. Pasalubong ko ito sayo. Tinitigan ko ang maliit na kawayan na hinintay niya. Isang simpleng figuri ng jeepney. Gawa ng kamay. Salamat. Ben. Sabi ko. Pero sa loob ko, nalilito pa rin ako. Bakit binibigyan nila ako ng mga bagay na ito? Ako. Isang estranghero. Na hindi pa rin lubos na naiintindihan ang kultura nila. Nang gabing iyon, nag-record ako ng isa pang clip para sa channel ko. Day 4 sa Batangas. Sabi ko. Hawak ang figuri ng jeepney. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng sariling pasalubong. Ang mga tao rito. Sila ang tunay na regalo. Pero bakit kailangang magbigay ng mga bagay na ito? Hindi ko pa rin lubos na naiintindihan. Pero anti-anti. Parang may nagbabago sa akin. Habang inilalagay ko ang kamera, tinitigan ko ang figurin at ang pulseras sa kamay ko. Ang minimalism ang naging buhay ko, walang labis. Walang komplikasyon. Pero sa baryong ito, sa mga ngiti at yakap ng mga tao, nagsimula akong magtanong, paano kung ang tunay na kaligayahan ay hindi sa pag-alis ng mga bagay, kundi sa pagbibigay ng mga ito. Nang sumunod na araw, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Ang pulseras at ang maliit na figuri ng jeepney na ibinigay sa akin ay nasa tabi ng kama ko. At habang tinititigan ko ang mga ito, parang may humihila sa puso ko. Sa Japan,
Itinuro sa akin na ang kaligayahan ay nasa pagiging simple. Sa pag-alis ng mga bagay na hindi kailangan. Pero dito sa Batangas, sa baryong puno ng init at saya, nagsimula akong magduda. Paano kung mali ang lahat ng hinintay ko? Si Maria ay abala na naman sa umaga. Inaayos ang mga natitirang pasalubong para sa mga kamag-anak at kaibigan. Habang tinutulungan ko siyang magdala ng mga bag, tinanong ko siya, Maria, bakit ka pa rin nagdadala ng pasalubong kahit alam mong mahirap ang buhay mo sa Dubai? Tumigil siya sandali, at ang ngiti niya ay maihalong lungkot. Hiroshi, kapag ka, hindi mo lang inaayos ang sarili mong buhay. Inaalagaan mo rin ang pamilya mo. Kahit malayo ka. Ang pasalubong ay paraan para ipakita na kahit nasa ibang bansa ako. Iniisip ko sila araw-araw. Hindi ako sumagot. Pero ang mga salita niya ay parang tumama sa akin. Sa Tokyo, ang buhay ko ay tungkol sa akin ng aking channel. Ang aking minimalism. Ang aking mundo. Pero si Maria, ang buhay niya ay para sa iba. Habang naglalakad kami patungo sa isa pang bahay sa baryo, napansin ko ang isang maliit na grupo ng mga tao na nag-aayos ng isang lumang tulay na gawa sa kawayan. Tinulungan nila ang isa't isa. Walang bayad. Walang reklamo. Bayanihan ulit. Tanong ko kay Maria. Sagot niya. Nakangiti. Sa amin, kapag may kailangan ang isa, lahat tumutulong. Ganyan kami dito. Nang makarating kami sa bahay ng isang tiyahin ni Maria, sinalubong kami ng mas maraming yakap at ngiti. Si Tita Luz, ang tiyahin, ay naghanda ng simpleng merienda suman at tsokolate. Habang kumakain, napansin ko ang isang lumang larawan sa dingding. Isang batang Maria, kasama ang kanyang pamilya. Nakangiti sa harap ng parehong bahay kubo. Tita Luz, sino ang nagbigay ng pasalubong sa inyo noong bata pa kayo? Tanong ko. Curious. Ngumiti si Tita Luz. Ang tatay ko. Palagi siyang umuuwi mula sa Maynila na may dalang mga candy o biscuits. Hindi mahalaga ang presyo. Hiroshi. Ang mahalaga ay naalala niya kami. Ang mga salitang iyon ay parang dagok sa akin. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong makita ang pasalubong sa ibang liwanag. Hindi ito tungkol sa material na bagay, ito ay tungkol sa pag-alaala. Sa pagbibigay ng isang piraso ng sarili mo sa mga mahal mo. Pagkatapos ng merienda, nagpasya kaming bumalik sa bahay ni Lola Nena. Gusto ni Maria na dalhin ang natitirang pasalubong sa kanya at sa iba pang matatanda sa baryo. Habang naglalakad, napansin ko ang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang isa sa kanila, si Ben, tumakbo palapit sa akin. Kuya Hiroshi, suot mo pa rin ang pulseras ko. Sabi niya. Puno ng saya. Tumango ako. Hinawakan ang pulsera sa aking kamay. Ben. Salamat ulit. Nang makarating kami sa bahay ni Lola Nena, nakita ko siyang nakaupo sa isang upuang kawayan. Hinintay ang isang lumang radyo na tumutugtog ng isang kanta ni Freddie Aguilar. Nang makita niya kami, ngumiti siya at tinawag si Maria. Anak, halika dito. Umupo kami sa harap niya. At binuksan ni Maria ang kanyang bag. Lola, may isa pang pasalubong para sa inyo. Sabi niya. Inabot ang isang maliit na kahon ng biscuits pareho ng naibigay niya dati. Nagliwanag ang mga mata ni Lola Nena. Pero sa pagkakataong ito, may iba sa reaksyon niya. Hinawakan niya ang kahon. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Maria. Sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Ito ang paborito ng lolo mo. Bago siya nawala,
Palagi kaming kumakain nito kapag magkasama kami. Naluha si Lola Nena. At biglang naramdaman ko ang bigat ng sandaling iyon. Ang kahon ng biskit, isang simpleng bagay na itinuring ko bilang basura, ay isang piraso ng nakaraan. Isang alaala ng pag-ibig. Tinitigan ko si Maria. At nakita ko rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Hiroshi. Sabi ni Lola Nena. Napansin ang katahimikan ko. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang pasalubong? Hindi ito tungkol sa pera o sa bagay. Ito ay tungkol sa puso. Kapag nagbibigay ka ng pasalubong, ibinibigay mo ang pag-ibig mo. Ang mga alaala mo. Hindi ako makapagsalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng aking mga paniniwala. Ang minimalism na hinintay ko ang pag-alis ng mga bagay. Ang pagiging praktikal ay parang biglang nawala ng saysay sa harap ng mga luha ni Lola Nena. Bago kami umalis, hinila ako ni Maria sa isang sulok. Hiroshi, may isa pang bagay para sa'yo. Sabi niya. Inabot niya ang isang maliit na pulseras. Katulad ng ibinigay ng bata sa akin. Pero ito ay gawa ng pamilya niya. Pasalubong mula sa amin. Sabi niya. Nakangiti. Hinawakan ko ang pulseras. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, ng init ng pagtanggap. Ako, isang estranghero, ay tinanggap ng pamilyang ito bilang bahagi ng kanila. Nang gabing iyon, nag-record ako ng isa pang clip para sa channel ko. Day 5 sa Batangas. Sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Hindi ko inaasahan ito. Ang pasalubong, ang mga tao, ang mga kwento. Parang unti-unti, nagbabago ang tingin ko sa mundo. Hindi ko pa lubos na naiintindihan. Pero alam ko na may mas malalim na kahulugan ang lahat ng ito. Habang inilalagay ko ang kamera, tinitigan ko ang 2 pulsera sa kamay ko at ang figuri ng jeepney. Sa Japan, itinapon ko ang mga bagay na hindi kailangan. Pero ang mga ito, parang hindi ko kayang itapon. Ang mga ito ay hindi lang bagay, ang mga ito ay mga alaala. Mga piraso ng pag-ibig mula sa mga taong tinanggap ako bilang pamilya. Habang nakaupo ako sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa bahay ni Lola Nena, hinawakan ko ang 2 pulsera sa aking kamay. Ang isa ay mula kay Ben, ang batang lalaki na may malaking ngiti. At ang isa ay mula sa pamilya ni Maria. Ang mga ito ay simple, gawa sa hinabing sinulid. Pero ang bigat ng kahulugan nila ay parang hinila ako mula sa mundo ng aking minimalism. Sa Tokyo, itinuro sa akin na ang mga bagay ay sagabal sa kaligayahan. Pero dito, ang mga simpleng regalong ito ay parang mga tulay sa pagitan ng mga tao. Ng mga alaala. Ng pag-ibig. Si Maria ay lumapit sa akin. Dala ang isang maliit na bag ng pasalubong para sa mga kapitbahay. Hiroshi, handa ka na bang bumalik sa Manila bukas? Tanong niya. Ang boses ay puno ng init. Hindi pa. Sagot ko. Natatawa ng mahina. Parang may kulang pa. Hindi ko pa lubos na naiintindihan ang lahat ng ito. Tinuro ko ang mga pulseras. Ngumiti si Maria. Hiroshi, hindi kailangang unawain agad. Ang pasalubong ay hindi lang bagay. Ito ay kwento. Emosyon. Koneksyon. Makikita mo yan bago ka umalis. Kinabukasan. Ang huling araw ko sa Batangas. Nagpasya kaming magdaos ng isang maliit na salu-salo sa baryo bilang pasasalamat sa lahat ng tumanggap sa amin. Ang mga kapitbahay ay nagdala ng pagkain lechon, pansit canton, at isang malaking mangkok ng halo-halo na puno ng makukulay na sangkap. Ang musika ay tumutugtog, at ang mga bata ay tumatakbo sa paligid. Naglalaro at nagtatawanan. Habang nakaupo ako sa isang sulok.
Pinapanood ang lahat. Biglang lumapit si Lola Nena. May dala siyang maliit na supot na yari sa tela. Hiroshi. Para sa'yo ito. Sabi niya. Inabot ang supot. Nagulat ako. Lola. Para sa akin. Hindi naman kailangan. Ngumiti siya. Ang mga mata ay puno ng karunungan. Pasalubong ito mula sa baryo natin. Para maaalala mo kami kapag bumalik ka sa Japan. Binuksan ko ang supot. At sa loob ay isang maliit na kwintas na gawa sa kawayan at mga kwintas na makulay. Simple. Pero maganda. Salamat. Lola. Sabi ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang kwintas na ito, ang pasalubong na ito ay parang isang yakap mula sa buong baryo. Nang gabing iyon, habang naghahanda kami para bumalik sa Manila, nagpasya akong mag-record ng isang bagong clip para sa channel ko. Pero sa pagkakataong ito, iba ang tono ko. Mga kaibigan, sabi ko sa kamera, ako si Hiroshi. At ngayon, nasa Batangas ako. Dumating ako dito na puno ng mga hinintay tungkol sa pasalubong. Na akala ko ay basura. Isang pag-aaksaya ng oras at pera. Pero ngayon, napagtanto ko na mali ako. Tinitigan ko ang kamera. At naramdaman ko ang bigat ng mga salita ko. Ang pasalubong ay hindi tungkol sa bagay. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Sa alaala. Sa koneksyon. Ang mga tao rito. Tinuruan nila ako ng isang bagay na matagal ko nang nakalimutan, na ang kaligayahan ay hindi sa pag-alis ng mga bagay, kundi sa pagbibigay ng mga ito. Habang nagsasalita ako, hinawakan ko ang kwintas sa lig ko, ang pulsera sa kamay ko, at ang figuri ng jeepney sa bulsa ko. Ang mga ito ay hindi lang mga bagay, ang mga ito ay mga piraso ng baryong ito. Ng mga taong tinanggap ako bilang pamilya kahit ako ay isang estranghero. Bago kami umalis, nagpaalam kami sa lahat. Ang mga yakap ay mas mahigpit. Ang mga ngiti ay mas malalim. Si Ben, ang batang lalaki, tumakbo palapit at niyakap ako. Kuya Hiroshi, babalik ka ulit. Di ba? Tanong niya. Ben. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, totoo ang sagot ko. Nang makabalik kami sa Manila, nagpasya akong muling mag-record ng isa pang clip. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang mag-isip ng script. Ang mga salita ay dumaloy lang. Kumusta? Mga kaibigan. Sabi ko. Ang Pilipinas ay nagbago sa akin. Dumating ako dito na puno ng mga hinintay. Na akala ko ay tama ako sa lahat. Pero ang mga tao, ang kultura, ang pasalubong, tinuruan nila ako na ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Hindi sa mga bagay na inaalis natin. Nang i-upload ko ang video, nagulat ako sa mga reaksyon. Libo-libong likes. Daan-daang komento mula sa mga Pilipino at iba pang mga taga-subaybay ko. Pero ang pinakamahalaga sa akin ay ang mensahe mula kay Kenji, ang kaibigan ko sa Tokyo. Hiroshi. Sabi niya. Sa wakas, natuto ka rin na maging tao ulit. Habang nakaupo ako sa hotel room ko sa Manila, tinitigan ko ang kwintas, ang pulseras, at ang figurin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinintayang pakiramdam ng pagiging konektado. Ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Naisip ko ang buhay ko sa Tokyo, ang aking malinis na apartment. Ang aking maayos na routine. Ang aking minimalism. Pero ngayon, alam ko na may kulang doon. Ang pasalubong. Ang mga tao sa Batangas.
Ang mga kwento ni Lola na itinuro nila sa akin na ang kaligayahan ay hindi sa pagiging simple, kundi sa pagbibigay, sa pag-alaala, sa pagmamahal. Nakaupo ako sa aking hotel room sa Manila. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa labas ng bintana. Sa harap ko, nasa mesa ang kwintas na gawa sa kawayan. Ang pulseras mula kay Ben. At ang maliit na figure ng jeepney. Ang mga bagay na ito, na dating itinuring ko bilang hindi kailangan, ay ngayon ang pinakamahalagang kayamanan ko. Habang tinititigan ko ang mga ito, naramdaman ko ang bigat ng pagbabago sa loob ko. Ang Pilipinas, ang mga tao sa Batangas, ang pasalubong binago nila ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Kinuha ko ang kamera ko at nag-record ng isa pang clip. Kumusta? Mga kaibigan. Sabi ko. Ang boses ko ay puno ng damdamin. Ako si Hiroshi Tanaka. Ang minimalist vlogger na dating naniniwala na ang mga bagay ay sagabal sa kaligayahan. Pero dito sa Pilipinas, natuto ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa minimalismang pasalubong. Hindi ito tungkol sa pera o sa halaga ng bagay. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Sa mga alaala. Sa koneksyon sa mga hinintay natin. Habang nagsasalita, naramdaman ko ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko inaasahan ito. Sa Japan, itinuro sa akin na kontrolin ang mga emosyon. Na maging maayos at kalmado. Pero dito, sa Pilipinas, natuto akong maging bukas. Nahayaang dumaloy ang damdamin. Pagkatapos ng recording, nagpa siya akong maglakad sa paligid ng Manila. Ang mga kalye ay puno ng buhay mga jeepney na humihinto. Mga tindera ng taho na sumisigaw. At mga pamilyang nagkukwentuhan sa gilid ng kalsada. Dati, ang mga ito ay nakakainis sa akin. Isang simbolo ng kaguluhan. Pero ngayon, nakita ko ang kagandahan sa likod nito, ang init. Ang saya. Ang pagiging totoo. Nang makabalik ako sa hotel, nag-check ako ng mga mensahe sa phone ko. May email mula kay Kenji. Ang kaibigan ko sa Tokyo. Hiroshi. Sabi niya, napanood ko ang bagong video mo. Iba ka na. Parang nakita mo ulit ang tunay na ikaw. Natawa ako. Pero alam ko na tama siya. Sa loob ng maraming taon, hinintay ko ang minimalism bilang sagot sa lahat sa kalungkutan ko. Sa kawalan ng direksyon. Pero ang mga tao sa Batangas, ang mga pasalubong na ibinigay nila sa akin, ay nagpakita sa akin ng isang bagay na mas malalim. Ang kaligayahan ay hindi sa pag-alis ng mga bagay, kundi sa pagbibigay, sa pag-aalala, sa pagiging bahagi ng isang komunidad. Kinabukasan, nagkita kami ni Maria sa isang maliit na cafe sa Manila bago ako bumalik sa Japan. Dala niya ang isang maliit na supot ng pasalubong para sa akin, mga dried mangoes at isang keychain na mailarawang jeepney. Hiroshi, para maaalala mo kami. Sabi niya. Nakangiti. Maria, hindi ko makakalimutan ang baryo ninyo. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, totoo ang ngiti ko. Salamat. Salamat sa lahat. Habang nagpaalam kami, niyakap niya ako ng mahigpit. Hiroshi, kapag bumalik ka sa Japan, dalhin mo ang Pilipinas sa puso mo. Sabi niya. Tumango ako. At habang naglalakad palayo, naramdaman ko ang kwintas sa lig ko. Ang pulsera sa kamay ko. Ang mga ito ay hindi lang mga bagay, ang mga ito ay mga paalala ng mga aral na natutunan ko. Ng mga taong nagbigay sa akin ng pangalawang pamilya. Nang makarating ako sa airport, nag-record ako ng huling clip para sa aking channel. Mga kaibigan, sabi ko, dumating ako sa Pilipinas na puno ng mga hinintay. Akala ko, ang pasalubong ay basura.
Isang pag-aaksaya ng oras at pera. Pero ngayon, alam ko na mali ako. Ang pasalubong ay isang piraso ng pag-ibig. Isang paraan para sabihing mahalaga ang mga hinintay natin. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang bagong pananaw na ang tunay na kayamanan ay nasa mga koneksyon natin. Sa mga alaala natin. Sa mga puso natin. Nang i-upload ko ang video, nagulat ako sa mga reaksyon. Libo-libong likes. Daan-daang komento mula sa mga Pilipino na nagpapasalamat sa akin sa pagbabahagi ng kanilang kultura. May mga mensahe rin mula sa ibang mga dayuhan na nagsabing nais nilang bisitahin ang Pilipinas para maranasan ang parehong init na naranasan ko. Habang nasa eroplano pabalik sa Tokyo, tinitigan ko ang bintana. Ang mga ulap ay parang isang malaking karagatan ng puti. Naisip ko ang buhay ko sa Japan ng aking malinis na apartment. Ang aking maayos na routine. Pero ngayon, alam ko na may babaguhin ako. Hindi ko na kailangang itapon ang lahat ng bagay. Hindi ko na kailangang maging sobrang simple para maging masaya. Kinuha ko ang phone ko at nagpadala ng mensahe sa aking pamilya sa Japan. Kumusta? Sabi ko. Gusto ko kayong makita pagbalik ko. May dala akong pasalubong. Natawa ako sa sarili ko. Pasalubong? Hindi ko inaasahan na sasabihin ko iyon. Pero habang hinawakan ko ang kwintas sa lig ko, alam ko na ito ang tamang desisyon. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang bagong paraan ng pagtingin sa mundo, hindi sa pamamagitan ng pag-alis, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay. Nang makarating ako sa Tokyo, ang pamilyar na lamig ng Narita Airport ay sinalubong ako. Ang mga maayos na linya, ang katahimikan ng mga tao, ang malinis na paligid, lahat ito ay dating nagbigay sa akin ng kapayapaan. Pero ngayon, habang hinawakan ko ang kwintas sa lig ko at ang pulsera sa aking kamay, naramdaman ko ang isang kakaibang lungkot. Ang aking apartment, na dating simbolo ng aking minimalism, ay parang masyadong tahimik. Masyadong walang buhay. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang aking maleta. Sa loob, maingat na inilagay ang mga pasalubong mula sa Pilipinas, ang kwintas mula kay Lola Nena, ang pulseras mula kay Ben, ang figure ng jeepney, at ang mga dried mangoes mula kay Maria. Sa unang pagkakataon, hindi ko naisip na itapon ang mga ito. Sa halip, inilagay ko ang mga ito sa isang maliit na istante sa aking sala. Isang lugar na dating walang anumang dekorasyon. Kinuha ko ang phone ko at nagpadala ng mensahe sa aking pamilya. Magkikita tayo bukas. Sabi ko. May dala akong pasalubong para sa inyo. Ang salitang pasalubong ay parang bago sa aking bibig. Pero ang pakiramdam nito ay mainit. Puno ng pag-asa. Kinabukasan, nagkita kami ng aking pamilya sa isang maliit na restaurant sa Tokyo. Dala ko ang mga dried mangoes at isang maliit na keychain na ibinigay ni Maria. Para sa inyo. Sabi ko. Inabot ang mga ito sa aking ina at kapatid. Nagulat ang aking ina. Hiroshi. Ikaw? Nagdala ng regalo? Tanong niya. Natatawa. Sagot ko. Nakangiti. Natuto ako ng isang bagay sa Pilipinas. Ang pasalubong ay hindi lang regalo. Ito ay paraan para sabihing iniisip ko kayo. Habang kumakain kami, nagkwento ako tungkol sa Batangas. Tungkol kay Maria. Kay Lola Nena. At sa mga tao na tinanggap ako bilang pamilya. Ang aking kapatid, na dating bihira akong kausapin, ay nakikinig ng buong atensyon. Hiroshi, parang nagbago ka. Sabi niya. Siguro nga. Sagot ko. Hinawakan ang kwintas sa lig ko. Pagkatapos ng hapunan, nagpa siya akong mag-record ng huling clip para sa aking channel. Umupo ako sa harap ng kamera.
Ang mga pasalubong mula sa Pilipinas ay nasa likod ko bilang backdrop. Kumusta, mga kaibigan? Sabi ko. Ako si Hiroshi Tanaka. At ngayon, gusto kong magbahagi ng isang kwento na nagbago sa buhay ko. Dumating ako sa Pilipinas na puno ng mga hinintay na ang pasalubong ay basura. Na ang kultura doon ay magulo at hindi praktikal. Pero ang mga tao sa Batangas, ang kanilang init, ang kanilang pag-ibig. Tinuruan nila ako na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbibigay. Sa pag-aalala. Sa pagiging bahagi ng isang pamilya. Habang nagsasalita, naramdaman ko ang mga luha sa aking mga mata. Pero hindi ko itinago ang mga ito. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang bagong pananaw. Ang pasalubong ay hindi tungkol sa pera o sa bagay, ito ay tungkol sa puso. Kaya naman, sa mga nanonood ngayon, gusto ko kayong anyayahan na subukan ito. Magbigay ng isang simpleng regalo sa isang hinintay mo. Sabihin sa kanila na iniisip mo sila. At kung may pagkakataon, bisitahin ang Pilipinas. Doon, matututo ka ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nang i-upload ko ang video, hindi ko inaasahan ang laki ng epekto nito. Libo-libong likes. Daan-daang komento mula sa mga Pilipino na nagpapasalamat sa akin sa pagpapakita ng kanilang kultura sa mundo. May mga mensahe rin mula sa iba pang mga dayuhan na nagsabing inspirado silang bisitahin ang Pilipinas para maranasan ang parehong init na naranasan ko. Isang araw, natanggap ko ang isang mensahe mula kay Maria. Hiroshi, napanood ko ang video mo. Sabi niya, salamat sa pagbabahagi ng aming kwento. Balik ka ulit. Ha? May pasalubong pa kami para sa iyo. Natawa ako. At sumagot. CJ. Maria. Babalik ako. At sa susunod, ako naman ang magdadala ng pasalubong. Habang nakaupo ako sa aking apartment, tinitigan ko ang istante kung saan naroon ang mga pasalubong mula sa Pilipinas. Ang aking buhay ay dating tungkol sa pag-alis ng mga bagay. Sa pagiging simple hanggang sa punto ng pagiging walang laman. Pero ngayon, natuto ako na ang mga bagay kong dala ang mga ito ng pag-ibigay may halaga na hindi maipapaliwanag ng minimalism. Bago matapos ang araw, nagpasya akong tawagan ang aking kaibigan na si Kenji. Kenji, sabi ko, natuto ako ng isang bagay sa Pilipinas. Ang kaligayahan ay hindi sa pag-alis ng mga bagay. Ito ay sa pagbibigay. Sa pag-aalala sa iba. Natawa si Kenji. Hiroshi. Sa wakas, naging tao ka na ulit. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang aking routine. Nagsimula akong magpadala ng mga mensahe sa aking pamilya at mga kaibigan. Nagbibigay ng maliliit na regalo kapag bumibisita ako. Ang aking apartment ay hindi na masyadong walang laman, may mga larawan na ngayon. Mga alaala mula sa Pilipinas. At mga bagay na nagpapaalala sa akin ng mga hinintay ko. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng isang bagong lente para tingnan ang mundo. Ang pasalubong, na dating itinuring ko bilang basura, ay naging simbolo ng pag-ibig, ng koneksyon, ng pamilya, at sa bawat araw. Habang suot ko ang kwintas at pulseras mula sa Batangas, naaalala ko ang mga ngiti ni Lola Nena, ang mga yakap ni Maria, at ang init ng isang baryo na tinanggap ako bilang sarili nila. Kaya sa inyo, mga kaibigan, gusto ko kayong anyayahan. Subukan ninyong magbigay ng pasalubong sa isang hinintay ninyo. Maaaring isang simpleng bagay lang, isang kahon ng biscuits, isang sulat, isang ngiti. Pero sa likod ng bagay na iyon ay ang pag-ibig na nagdudulot ng tunay na kaligayahan. At kung may pagkakataon, bisitahin ninyo ang Pilipinas. Doon, matututo kayo ng tunay na kahulugan ng pamilya, ng pagbibigay, ng pag-ibig.
Kung mayroon kayong sariling kwento tungkol sa isang karanasan na nagbago sa inyong pananaw, ibahagi ninyo ito sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko para sa mas maraming kwento tungkol sa paglalakbay at pagkatuto. Salamat! At hanggang sa susunod!